Dalawa katao ang patay at 4 ang sugatan matapos bumangga ang sinasakyan nilang Sport Utility Vehicle o SUV sa isang wing van sa kabaan ng Maharlika Highway sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, kamakailan. Ayon sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Renato Morales, ang Chief of Police ng Cabanatuan sa Finest, kinilala ang mga pasaherong sakay ng SUV na sina TJ Karurukan, Rosaline Rizaba, Dan Mark Rafael, Baby Jane Rafael at Rena Conchita at ang driver nila na si Wendelwin Villaflor. Sa imbestigasyon na hindi umano napansin ng SUV ang nakahintong wing van sa gawin ng Barangay Solueta, kaya nasalpok ito ng SUV. Isinugod sina Villaflor at Karurukan sa MV Gallego, Cabanatuan City General Hospital pero idiniklara silang dead on arrival. Samantalang ang iba pang 4 na pasahero ay dinala naman sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center o PJG Hospital kung saan sila nilapatan ng lunas. Tumakas naman umano ang driver ng van matapos ang insidente na subject ngayon ng kapulisyan upang magbigay ng linaw sa pangyayari. Pinabulaanan ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga ulat na nagpakamatay umano ang 2 magsasaka sa Nueva Ecija dahil sa mababang presyo ng palay. Sa imbestigasyong isinagawa ng NBI, walang insidente ng suicide na naitala sa bayan ng Talavera. Pero totoong may mga kumpirmadong kaso ng nagpakamatay daw noong Marso 12 at Marso 18 mula sa bayan ng Gimba pero hindi dahil sa mababang presyo ng palay. Ayon kay NBI 7 Director Jaime Santiago, ang unang nasawi batay na rin sa pahayag ng asawa nito ay dahil sa sakit ng kanyang mister. Nahihirapan na umano sa kanyang sakit at lagi daw sinasabi na gusto na niyang tapusin ang kanyang buhay. Nilinaw din ng biyuda na unang biktima na ang kanyang asawa ay manggagawa talaga sa sakahan pero hindi naman direktang apektado ng mababang presyo ng palay. Ang ikalawang biktima naman na nagtatrabaho rin sa sakahan ay nagpakamatay dahil umano sa personal na dahilan. Ayon sa NBI, nakausap nila yung mga kamag-anak kung saan sinabing iniwan daw ng asawa ang biktima at sumama sa ibang lalaki, kaya sa sama ng loob ay nagpakamatay ito. Natunto ng NBI ang pinagmulan ng maling impormasyon sa isang lokal na kandidato na ginagamit umano ang mga insidente para sa pangampanya nito sa halalan. Kaya pinag-aaralan daw ngayon ng NBI kung meron ba siyang liability sa kumakalat na mga balita sa social media. Matatandaan na humingi ng tulong ang Department of Agriculture o DA sa NBI para imbestigahan ang mga balitang ito na lubos na ikinaalarma ng mga netizens. Matapos ang 2 araw na pagkakawala, natagpo ang wala ng buhay si Romy Soto Dizon, driver, pamilyado at residente ng Barangay San Miguel, Quezon, Nueva Ecija. Sa kumakalat na post sa social media, ipinananawagan ang pagkakawala ni Dizon matapos maarkila umano ito na magkarga o mag-deliver ng itik kung saan ang meet-up nila ng kanyang kliyente na may cellphone at GCash number 0954-406-3783 na nakapangalan sa Ann AB ay Sarahal Santa Rosa, Nueva Ecija, patungong Pampanga, subalit hindi na ito nakabalik sa kanilang tahanan. Ayon sa kaanak ng biktima, huling nakausap si Dizon noong March 31 sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi bago ito nawala ng komunikasyon sa pamilya at kay Ginoong Jeffrey Santiago na anak ng may-ari ng Isuzu truck na may plate number MAF 8284 na kulay asul na siyang ginamit ng biktima. Sinasabi ngayon ni Ginoong Santiago na natagpuan ng bangkay ni Dizon nitong April 2, Miyerkules, subalit ang truck na minaneho nito ay hindi pa rin natatagpuan. Pinaniniwala ang naging biktima ng karnaping si Dizon, kasalukuyang nagsasagawa ng imbestigasyon ng pulisya para sa ikalulutas ng kaso.